darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, kaakibat ng iba pa nating mga kahilingan, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang iba pa nating mga intensyon. Kasama po sa panalangin ang mga tumutulong sa simbahan natin. Sa lahat ng mga OFW, ayun din ang mga may sakit, katulad nila Leoncia, Teresita, Sister Terry, Derma, Remy, Roger, Julie, Julian, Alona, Josephine, Cherry, Fe. Manalangin tayo, Kuya Mari. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatabang tao ang iyong salita at sinapupunan ng laging birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, paging tapatin nawa kami sa iyong pagkatiyos ay makasalo.
Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa pagsasabi ni Jacob sa kahihinatnan ng mga anak niya, ipinahayag rin niyang sa lahi ni Huda magmumula ang tunay na hari. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay, walang mga ngahas, lumapit sinuman. Hawak niya'y sentrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal, ang tunay na haring dito'y matatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal sa sagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walang pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Naway yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Harinawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid.
Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab at si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ang ama ni Hotam, na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Oconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akwim. Si Akwim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan ay mayroong nag-viral, parang rage na naman, isang lalaki na nakasakay sa pick-up, bumaba at binatukan ng isang lalaking nagkakariton. I think ito sa bandang Antipolo. Of course, may mga sides ang istorya, pero mali pa rin kasi yung pagbatok na ginawa ng lalaking naka-pick up na ngayon nga ay natanggalan na yata ng lisensya. Mas naging sensationalize ito sapagkat sa pagbatok ng lalaking naka-pick up dun sa nakakariton, nandun sa isang tabi ang anak ng nakakariton na iyak ng iyak. So doon, mas nakakuha ng simpatsya yung lalaking nakakariton. Dito ngayon mas kinatay sa social media yung lalaking naka-pick up. Later on, nag-post si Pokwang ng isang video na humihingi siya ng paumanhin, nagsusorry, public apology, sapagkat yung lalaki palang naka-pick up ay kapatid niya. Kawawa naman din si Pokwang, nadamay pa. Kasi nga, kilala siya at maaaring may mga taong gustong manira sa kanya. Ginamit lang yung kapatid niya. Bakit ko sinasabi ito? Kasi habang pinagninilayan ko po yung narinig nating ebanghelyo, naisip ko, buti na lang. Walang social media noon. Kung hindi, nakaw, katay na katay sa mga iba't ibang istorya ng paninira ang ating Panginoon. Kasi kung susuriin po natin, yung mga pangalan na nabanggit sa kanyang talaang kanan, yung mga background dito, we will realize na may mga kamag-anak ang Panginoon na pasaway, sablay. May kamag-anak siya na hindi tumalima sa utos ng Diyos. May kamag-anak siya na sumamba sa Diyos-Diyosan. May kamag-anak siya na pumatay o nagpapatay. Nangalo niya. Nagkaroon ng maraming kabet. May kamag-anak siya na nang dahil sa mana ay nanloko ng kapatid, nanloko ng ama. May kamag-anak siya na prostitute pa.
Sabi ko, nako, kung noon meron ng social media, busog na busog sa storyang ito ang mga chismosa. But then, I realized, teka. Oo, wala pa noong social media, pero ano ito? Ano itong ating binabasa ngayon? Di ba balita ito? Hindi lang 7 ito, talagang balita, talagang totoo ito. At sino ang nagpasulat nito? Aber? Ang Diyos. Siya ang nag-inspire kay Mateo sa mga tao na isulat ang Biblia. I don't know with you, pero baka ako ang Diyos. I-inspire ko si Saint Matthew, yung kamag-anak ko yun, kalimutan mo na yun. I-bypass mo na yun, ha? Erase mo na yun. Huwag mo nang ilalagay dyan. Ako nakakahiya. Mababasa. At pag ninilayan pa tuwing simbang gabi, nakaw! Baka akala nila'y tama. Baka akala nila'y tama yung mga ginawa ng aking mga kamag-anak at kapamilyang pasaway talaga. Hindi. Hindi niya sinanitize eh. Hindi niya inedit eh. Talagang nilagay niya. At ito ay hindi lamang balita, kundi mabuting balita. Mabuting balita ba yan, Father? Ganun nga, kagaling ang Diyos. Kaya niyang gawing mabuting balita ang parang masamang balita. At yun po, ang isa sa ating pagninilayan ngayon. Isa sa mga gustong sabihin sa atin ng katotohanan ng ating Ebanghelyong napakinggan ay yung katotohanan hindi pwede at hindi dapat hadlangan ng ating pangit na nakaraan, ng ating pangit na kasaysayan, o ng ating pangit na nakagisnan, anumang sitwasyon yan, ang misyon na dapat nating gampanan. You see, each and every one of us has her own purpose. Hindi lumikha ang Diyos ng tao na walang purpose. Hindi tayo nalikha and God was like, sino yun? Asking His angels, bakit? Ba't nandiyan si Fidel? Fidel ba pangalan niyan? Ba't nandiyan? Sino lumikha dyan? You see, ang maganda sa Diyos, hindi siya lumikha ng isang hulmahan at pinaghulma-hulma niya na tayo eh. Tapos konting edit lang sa ilong. Hindi eh. Talagang ang sinasabi, in a very meaningful manner, dumampot siya ng putik. At siya talaga yung pumorma eh. Kaya every details may purpose eh. At every characteristic may layunin eh. Meron tayong layunin sa mundong ito. Hindi tayo nilikha ng Diyos na walang purpose. Pamparami, pampagulo. Hindi niya gagawin yun. Walang aksidente sa Diyos. Lahat planado. O hindi nga ba't sasabihin pa niya sa atin sa pamamagitan ng isang propeta, before I formed you. So siya talaga nagpoporma. In your mother's womb, I knew you. Naisip na kita. So hindi po pwedeng wala siyang plano talaga. At He definitely intends na yung mga tao sa buhay natin ay makatulong para magawa natin yung purpose natin, yung meaning natin, yung mission natin. Remember na ang pumili sa ating pamilya na kalalagyan natin, hindi naman tayo kundi ang Diyos eh. At dahil ang Diyos ay mabuti, mabuti rin sigurado ang dahilan niya kung bakit ako ay anak ng nanay at tatay ko at kapatid ng mga kapatid ko. Kahit nga yung asawa mo, hindi ikaw ang pumili niyan. Kaya nga marami sa mga mag-asawa, tatanungin mo ngayon, bakit siya? Hanggang ngayon ang sagot, hindi ko pa rin alam. Di ba? Mysterious. O hindi ba't ang Diyos ay isang misteryo? Sapagkat ang Diyos din naman ay pagmamahal at ang pagmamahal ay Diyos. Kaya kung talagang kayo nagmamahalan naman, siguradong ang kumilos sa inyong buhay ay Diyos.
sapagkat minarapat niya kayo ang maging mag-asawa. Kaya, siguradong mananagot ang mga miyembro ng ating pamilya na pasaway. Yung tatay mo na iniwan kayo, yung tatay mo na hindi nagsikap na mabigyan kayo ng magandang buhay, yung tatay mo na puro sarili ang iniisip hanggang sa huli, mananagot siya sa Diyos. Mananagot siya sa Diyos. Yung nanay mo na pinabayaan din kayo, yung nanay mo na hindi naging magandang modelo, mananagot din siya. Yung kapatid mo na nagtaksil sa'yo, nagpabaya sa'yo, yung kapatid mo na nag-addict, yung kapatid mo na nangutang, tapos you've spent many years of your life just paying his debts. Yung uncle mo na minaltrato kayo o minulestya ka, mananagot sila sa Diyos. Sapagkat siguradong naka-apekto sa iyong lahat ng iyon. Sigurado yun. Siguradong naka-apekto sa iyo ang lahat ng iyon. Pero dahil sila'y mananagot sa Panginoon, huwag mo nang masyadong problemahin yun. Kung kinakailangan magsampa ng kaso, magsampa. Pero katulad nga nung isang beses na kinausap ko, huwag ka nang magtanim ng galit. Tawarin mo na. Sige, ituloy mo yung kaso. Pero alisin mo na yung galit. Huwag mo nang paikutin ang mundo mo sa nakaraan na ginawa sa'yo. Lumaya ka na dito. Sapagkat gusto ng Diablo na makulong ka eh. Kaya nga nangyari yan eh. Hindi naman para pasamain lang yung tsuhin mo, hindi naman para pasamain lang yung tatay mo o yung asawa mo. Kaya nangyari yan. Hindi lamang yung nanay, hindi lamang yung tatay mo, hindi lang yung kapatid, hindi lamang yung tsuhin mo ang punterian ng demonyo. Ikaw! Ikaw na ngayon ay lubhang apektado. Naapektuhan ka. Okay? Then shake it off. Lisanin mo na yan para maging malaya ka na. Again, kung kinakailangan kasuhan, kahusuhan. Pero laging ang batas lamang ang pairalin. Ang mag-usap, abogado sa abogado. Kung sasagot, yung based on facts, wag nang pairaling masyadong emosyon. At ang pagiging unreasonable. In order for you to be able to move on. Sapagkat bagamat magananagot sila sa Diyos, as for you, itutuloy ng Diyos ang kanyang magandang plano para sa iyo. Lalo pat marahil, nagkaroon ka ng dysfunctional family, palagay ko mas malaki ang grasya na i-guide ka na makabuo ng isang mas maayos na pamilya. Upang yung mga naging kasalanan, pagkukulang nung nakaraan, ay mapunan sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Maliwanag po ang sinasabi sa atin ni San Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, 5:17. Sabi doon ay, sino mang nakipag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang na. Bago na siya. Bago na ang lahat sa kanya. Wala na yung dating pagkatao niya. So, hindi sapat na mag-move on. Mag-cling ka, yumakap ka, manalig ka na. Mas magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon upang maggamot ka niya sa pangit na nakaraan, upang mapalaya ka na niya ng tuluyan. Kapag isinurrender mo ang iyong sarili sa Panginoon, tutulungan ka niya na makaahon and for you to be able to accomplish your mission. Ang isa pong maganda dito, maaaring wala tayong magawa sa ating nakagisnan, sa ating nakaraan, pero pwede tayong may magawa sa tulong ng Diyos para sa kasalukuyan at sa kinabukasan. So much so na po pwedeng wala tayong magawa sa mga pangit na namana natin, nakagisa natin, dahil sa mga sinundan natin. Mas ang mas maganda dito ay yung bagong buhay na po pwede tayong makagawa ng mabuti para naman sa mga susunod sa atin.
in such a way na maituwid natin sa tulong ng Panginoon ang mga naging liku-likong isinulat sa nakaraan ng mga miyembro ng pamilya natin. Yun po ang isa sa makikita po natin dito sa talaang kanan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat pagdating sa dulo, nagbago na yung narration Di ba? Puro ama, 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 ama. Kasi naniniwala ang mga Hudyo na ang buhay ng isang tao ay mas nanggagaling sa ama Napakahalaga para sa kanila ng lalaki. Pero pagdating kay Kristo, pansinin po ninyo, si Maria na ang sinabi na ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Kasi si Kristo ay hindi galing sa tao. Walang pinanggalingan si Kristo. Siya ay Diyos na totoo. Kaya sa huli, kung isa-segue natin sa pinag-uusapan natin, yung liku-liko na pinanggalingan ni Kristo, pagdating sa Kanya, naging matuwid na At yun ang kayang gawin ng Diyos. Kaya niyang gawing biyaya kahit yung mga problema na nangyari sa ating nakaraan. Lalo pat ito ay hindi naman natin mga kagagawan. Kung tayo makikipagtulungan lang, tulad ng ginawa ni Kristo, tulad ng ginawa ni Jose, at tulad ng ginawa ng ating mahal na ina. Kaya nga, kung kalaunan, mapapako pa rin tayo sa nakaraan, wala na po tayong ibang pupwedeng sisihin kundi ang ating sarili lamang. Sapagkat siguradong binigyan at bibigyan naman tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makabangon. Pwera na lamang kung ito ay magiging ating desisyon na mapako sa pangit na kahapon. Ito sana mga kapatid ang ating makita bilang mensahe ng ating mabuting balita. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgit ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. iringgit ng Diyos ang samo ko. Umikit tayo. Panginoon, tulungan mo po kami natanggapin ang aming mga nakaraan, maging ang mga kasalanan ng aming pamilyang nakagisnan. Pero tulungan mo rin po kami na wag umikot dito ang aming mundo. Tulungan mo kaming makapagpatawad at maharap kung ano ang mga magandang biyaya mo sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging pag-asa ng mga sumusunod sa amin. Mabigyan nawa namin sila ng maayos na pamilya. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mapapayan. Paniwalaan natin.
Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin naman ang lahat. Hindi man naging regalo ang iba sa iyo, ikaw ang maging regalo sana sa pamilyang kinagisnan kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Idulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang sa Langit at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa ating kaparian, upang maihatid nila ang mabuting balita sa lahat at maipahayag ang kahalagahan ng mapanagutang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga pamilyang Kristiyano, upang pakinggan nila ang tinig ng Diyos at isalin sa susunod na salinlahi ang buhay na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga naligaw ng landas, mga nangungulila, mga nababagabag at nakaranas ng pagtatakwil, upang matagpuan nila ang pag-asa sa habag at pag-ibig ng Diyos, at sa pagdadamayan ng pamayanang nagsasama-sama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, upang ang kanilang nararanasan ay kanilang ituring na maaaring maging landas ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng hari, pakinggan mo kami. Para sa ating lahat, upang sama-sama tayong magbuklod sa pagsalubong kay Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Para sa mga namayapa, upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng kapahingahan sa langit na tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng lahat ng lahi, pakinggan mo kami. Amang maawain, pakinggan mo ang panalangin naming tumanggap ng katawagang Kristiyano nung kami ay binyagan at nang pahiran kami ng langis. Tinatakan naman kami ng Espiritu nung kami kumpilan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ay narito po ang alak at tinapay, nalasatan mo, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay.
sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po ay dinggin. Walang pasasalamat ng puso kong tapat, hiling sa'yong masipag, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang mana na poon. Naghihintay, sumasamo ang adayong tugon. Hatid sa iyong damana, alay na iyan na. Alay sa salamat, nasa iyo rin nagmula. Basta ng iyong likha at kami bigyang pansin. Naniguhot, pakumbaba, ikaw ay sambahin. Hatid sa iyong damana, alay na iyan na. Ay sasalamat, nasa iyo rin nagmula. Basta ng iyong likha at kami bigyang pansin. Nanikuhot, pakumbaba, ikaw ay sambahin. Nala si Kristo
sa pagko'y aming inihain. Ang alak na nagbibigay lakas, ang inumin ng kaligtasan. Aming Ama, inyong tanggapin ang aming dalangin. Nakaligtas ay aming parating, ito ang aming hiling. Tanging alay namin sa pagmo'y aming inihain. Ang tinapay na nagbibigay ng buhay, ang pagkain ng kaligtasan. Aming Ama, inyong tanggapin ang aming dalangin. Nakaligtas ay aming marating, ito ang aming alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa'y kantin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay paging tapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing ibinibigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahadin sa Juan Bautista sa kaniyang pag-ibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y Kristo'y namatay, namatay. si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig.
Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga pinamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, maasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw at panawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhanin po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero
Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, ang tunay nating pamilya. Mapalad tayong lahat na inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At nabayaran na ang kanyang utang. Darating ang inyong Diyos, inyong makita ang karangalan may umiiyaw doon sa parang ihanda niyo ang daraanan, ibaba mga bundok, lahat ay patayin, pakuba
akong lahat patagin at ihayag kanyang kalwalhatian upang silayan tayo. May Jerusalem, inyong ihayag at ikalat itong balita. Narito ang Diyos makapangyarihan at kalingain niya ang kanyang kawan. Tupa niya yakapin sa kanyang kandungan at patnubayan sila. Darating ang inyong Diyos, inyong makita ang karangalan niya. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat at sa'yo'y aming sasabitin. Maging sawing sandali ng aming buhay, masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa'yo,
pasasalamat at sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan, pasasalamat at sa'yo'y aming sasabitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging na ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y natatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa mga tinutulong po ninyo sa ating simbahan, sa mga tumatangkilik sa mga produkto ng religious store natin, ating souvenir shop, sa mga nag-aalin kansya, sa mga sumusuporta sa ating 3 Nails in a Crown. Meron po tayong bagong t-shirt, bagong design. Sana po ay mag-avail tayo. Salamat din sa pag-share ng ating mga live masses and recorded reflections. Salamat sa pag-share. Sa mga nag-alay, maraming salamat po. Bukas po sana mag-alay po ulit tayo. Ang iaalay naman po natin bukas ay corned beef. Okay? Corned beef. Uli po kung ano po yung malilikom natin dito, dodoblehin po, dadagdagan po ng ating parokya para mas marami po tayong matulungan. And we assure you na yung bibigyan po natin ay siguradong nangangailangan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears, they soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.
stay, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still